Praise the Lord! Napakasarap sumamba sa ating Diyos. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin palang wine-welcome yung kasama po ni Sister Eileen. Marlene naman. Yeah. Welcome, Sister Marlene. Sa Jesus First Christian Ministries. Meron pa po ba tayong bagong kasama ngayon? Ayan, si Sister Lord, Sister Lourdes. Yan po bagong luma. Joke lang, pampagising. So, purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Alam niyo po, pag tayo sumasamba sa Diyos, nakukulangan pa po ako doon sa ating ginagawang pagsamba. Dapat po pag tayo sumamba sa Panginoon, hindi yung basta titigil na lang tayo doon dahil natapos na yung ating yung bilang ng mga kinanta. Dapat atin pa pong laliman, sa atin pong ginagawang pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos. Napakasarap po kasing pumasok doon sa pinakamalalim na pagsamba at yung presence ni Lord ay atin pong patuloy na maranasan sa atin pong buhay. Ibig ko sabihin yung nararamdaman natin. Yung iba po kasi may mga churches po ngayon na sabi nila masyado daw emotional tayo. Yung puro feeling na lang daw ang parang ipinapakita pag sumasamba. Alam nga naman wala tayong feeling. Tayo, robot? Totoong nabubuhay tayo sa pananampalataya. Hindi po sa ating nararamdaman. Diba? Pero iba po, pag tayo ay sumasamba sa Diyos, kailangan maranasan natin yung pagkilos ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Kaya yung iba nagtataka bakit daw pagka yung mga katulad natin na sumasamba sa Diyos ay ba't nag-iiyakan yung gano'n? Bigla nagpapalakpakan, mga gano'n, nagsisigawan. Kaysa naman doon kayo sa bahay niyo magsigawan. Dito na lamang po tayo sumigaw. Sabi nga ng Biblia make a joyful noise unto the Lord, oh yeah. Oh yeah land. Sabing ganon. Make a joyful noise. So ibig sabihin, napakahalaga po sa pagsamba yung mga ganon. Kaya kinakailangan po talagang laliman pa natin. Dahil iba po yung nasa presensya talaga ng Diyos pag nararanasan natin yon. Kasi yung nakakaramdam tayo ng lakas, panibagong sigla, mga kapatid. Lalo na dun sa ating kinanta, na lagi nating inuulit-ulit. We cry out, holy, 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 holy. Sinabi po yan ni Isaias, banal, 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 banal. Banal ang ating Diyos. Banal po ba ang Diyos? So anong dapat natin gawin? Sasabihin ng iba, ang core ninyo, napakabanal nyo naman. Mga kapatid, tandaan natin, ang Diyos ay banal. Dapat, yung kanyang mga anak, tayo. Sabi ng Panginoon, sapagkat akong Diyos nyo, na tumawag sa inyo ay banal, kayo'y magpaka-banal. Sabi pong ganon. So, ang Christian po, tandaan natin mga kapatid, ang Christian po, tandaan natin, dapat nagpapaka-banal. Sabi ng Biblia, walang makakapasok sa langit nang hindi banal. Tapos sasabihin ng iba na hindi na daw kailangan yung mga ganyan, basta nanampalataya na tayo. Ayun nga pong pamumuhay natin ang ebidensya na tayo totoong nananampalataya. Amen? Kaya dapat yung mga Christian nababago talaga patungo sa kabanalan. Pag hindi nababago yung nagsasabi, Kristiyano sila,
Tas hindi nagbabago buhay. Ay, ewan ko kung naging Kristiyano nga yun o sumampalataya nga yun sa Panginoon. Kaya dapat nagbabago ang ating mga buhay, mga kapatid. Hindi basta kinakanta lang natin yan. Kasi nagkukunwari lang tayo pag hindi natin yan nai-apply sa ating buhay. Hindi po ako magpipreach, mga kapatid. Nagpapasakali lamang po ako. Dahil ang buhay Kristiyano ay buhay na patuloy na binabago patungo sa kabanalan. Kaya pangungunahan tayo ngayon ng ating Elder Ray sa pag-aaral po ng mga salita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Pastor. At maraming salamat po muli sa araw na ito na tayo po ay mag-aaral na naman ng magandang balita. Amen po. Muli, welcome po natin muli yung bagong dalo. Nawa, ito pa hindi ito yung una at huli yung pagdalo dito. At ang amin pong itinataas dito sa Jesus First Christian Ministry ay hindi relihiyon. Ang tinataas namin po dito ay ang Panginoong Jesus. Amen po. At ngayon po ay ikalawang linggo na ng January, bagong taon ng 2026. Ano po? Sabi nga po, bagong taon, bagong buhay. Taon-taon po ay marami ang gumagawa ng kanilang mga New Year's resolution. Marami ang umaasang matutupad ang kanilang mga hiling na pagbabago. Sinasabi nila na magiging mas mabuting tao na sila, mas magiging disiplinado na, magbabago na sila, magdadahit na sila ngayong taon, mag-aaral na ng mabuti. Pero madalas po na hindi ito natutupad. Amen po? Hanggang umpisa lang po. Pero habang tumatagal ay bumabalik din po sa dati. Bagamat magandang pakinggan ang mga New Year's resolution o tinatawag na self-declaration, ngunit ang ganitong tradisyon po ay hindi po sinasang-ayunan ng Biblia, unang salita ng Diyos. Sino tayo upang mangako ng pagbabago sa taong ito na kadalasan ay bigo naman ang mga nagsasagawa nito sa kanilang mga sarili, sapagkat ang sabi po nga po ni Solomon ay mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangangako ka at hindi mo tutuparin. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka tapos hindi mo tutuparin. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka tapos pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan po, galit na galit ang Diyos. Yun po ang sabi ni Solomon. Kung gayon ay hindi ka pagpapalain sa anumang ng iyong ginagawa. Tanggapin po natin sa ating mga sarili na may hina po tayo. Di natin kayang tuparin ang ating mga panata o pangako na baguhin ng ating mga sarili at dinideklara lang natin ito sa ating sarili. Sa halip, anong dapat gawin? Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kaya dapat lagi na manalangin tayo at tulungan sa pagbabago, sapagkat tanging ang Diyos ang may kapangyarihan na tayo ay mabago dahil nga po tunay na mahina ang ating laman. Ano nga po ang sabi dun sa Matthew? The spirit is willing, but the flesh is weak. Kailangan lamang ang magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos at lubos na magtiwala at umasa sa tulong ng banal na Espiritu na kahit hindi tayo mag-New Year's resolution, ay makikita lang po natin na tayo ay nagbabago araw-araw. Dahil tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. At kung tayo ay nagpapakumbaba, at kung siya ang laging inuuna natin sa ating mga buhay, ano pang mangyayari? Tiyak na tayo ay mababago
araw-araw. At ito pa ang pag-aaralan natin ngayong araw, ang pagbabago. At umpisan po natin sa pagbasa sa Roma 12, talatang 1 hanggang 3. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. 3, 2, 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong papahalagaan ng inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Palasak na po ito o popular na po itong verse na ito, di po ba? Marami na ang nami-memorize na ang verse na ito. Ito po yung sinulat ni Pablo sa Roma at ito ay tungkol po nga po sa pagsamba, tunay na pagsamba. So ano nga po ba ang mga pagbabagong inaasahan sa isang nakakilala na sa habag at biyaya ng Diyos? Una po, pahalagahan ang sarili na katulad ng nararapat. Ito po ang una na dapat mabago sa atin. Sanay kasi po tayo na puro sarili ang iniisip natin. Parating ang opinyon ang laging tama. Yung opinyon natin. At kung hindi po mababagong ang pag-iisip natin, ay hindi po mababago ang pamumuhay natin. Bakit po? Dahil kung ano ang iniisip natin, ayun po ang ginagawa natin. Amen? Kung tutuusin, lagi po tayo may kiling sa sarili. Laging mas matimbang ang ating opinyon at pananaw. Ito po ay karaniwan sa mga inapo ni Adan at nasanay sa hila ng laman. Alam po marahil ito ni Apostol Pablo, kaya't ipinag-iitan niya na ibahin ng mga Kristiyano ang kanilang pagtingin sa sarili. Bilang mga Kristiyano, dapat nating pag-aralang makita ang sarili katulad ng pagtingin ng Panginoon sa atin. Ito naman po ang tama dahil siya rin naman ang hahatol sa bawat isa pagdating ng dakong wakas. So ano ang marapat na isaisip? Isaisip ng mga nakakilala na sa habag ng Diyos. Una po, tayo ay biniyayaan at kinahabagan lamang ng Diyos. Pangalawa, ilapat ang pag-iisip sa tunay na katatayuan ayon sa pananampalatayang mayroon. Pangatlo, tayo ay binilang sa iisang katawan ng Panginoong Hesus, ang Iglesia. Sige po, iisa-isahin po natin yan. Yung una po, sabi po sa Romans 12, talatang 1, ayan, yung nakadilaw po. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Sabi po ni Pablo, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ano po ang nangyari? Tayo po ay kinahabagan lamang ng Diyos. Tayo ay pinatawad dahil sa kaawaan sa mga nagawa nating kasalanan. Ang kasalanan po ng mula kay Adan hanggang sa panahon ni Kristo ay nasa ilalim po ng pagtitiis at kahabagan ng Diyos. Ang Diyos sa kanyang kahabagan ay piniling hindi parusahan ang kasalanan na kung ilalapat ang parusa para dito ay nangangailangan ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno para sa mga kasalanan
Bagamat makatarungan pa rin po kung gagawin niya ito, kung siya ay magpaparusa. Nagtitimpi rin po siya, nagtitimpi pa rin siya. Nagpipikit mata pa rin po siya. Kaya nga ano po ang ginawa niya? Hindi agad pinarusahan sina Adan at Eva nang kumain sila ng bunga ng ipinagbabawal ng puno. Sa halip, ay nangako ang Diyos na isang manunubos. Dahil sa kanyang pag-ibig, ipinadala niya ang kanyang anak. Binayaran ng Panginoong Hesus ang bawat kasalanan na nagawa ng tao. Ang katarungan at kahabagan ng Diyos ay kanyang ipinakita sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus at ganap niyang naipadama ang kanyang habag sa lahat ng nagkasala. Kaya nga po, ano ang dapat maging tugon sa kahabagan ng Diyos sa atin? Ano ang dapat maging tugon? Dapat tayong tumugon sa pamamagitan ng sakripisyo. Di po ba ang sabi dito? Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating sarili bilang isang buhay at banal na handog, yun po sinasabi rito. Hinihiling niya sa atin na mabuhay para sa Kanya. Dapat tayong mamatay sa sarili at mabuhay para sa Kanya araw-araw. Dapat nating ibigay ang ating buong pagkatao, ang ating buong puso, ang ating buong pagmamahal, ang ating lahat ng talento, ang ating buong lakas upang maglingkod sa Kanya. Nagsasakripisyo po tayo dahil ang Panginoong Hesus ay nagsakripisyo rin para sa atin. Di po ba? Ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay bilang sukdulang sakripisyo. Bukod pa rito, binigay niya sa atin ang kanyang salita, ang kanyang espiritu, ang ating buhay, maging ang ating iglesia. Di po ba? Binigay niya ito. At mga hindi mabilang na mga pagpapala. Ang ulan, ang araw, maging ang hangin na ating nilalanghap. Binigay niya po yan. Mga pagpapala po yan. At tandaan po natin na ang pagsasakripisyo ay pagsamba. Nilikha niya tayo para sa layuning sambahin siya. Ang pagsamba sa Diyos ay katumbas ng pagluwalhati po sa Diyos. At niluluwalhati natin ang Diyos kapag pinili natin ang kanyang daan kaysa sarili nating daan. Ibig sabihin, kung pinapatay natin ang ating mga sarili, at tayo nabubuhay na lamang para sa Kanya. Amen po? At pangalawa ko, anong dapat isaisip sa mga nakakilala na sabag ng Diyos ay ilapat ang pag-iisip sa tunay na katatayuan ayon sa pananampalatayang mayroon. Ayon nga po sa Romans 12, dito po, doon sa naka-highlights na lang po, sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang sabi po ay, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat at sa halip isipin ninyong mabuti ang inyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Sinaway po ni Apostol Pablo ang mga nagmamalaki sa loob ng iglesia, yung mga nagmamarunong. Iniisip lang nila ay mas maganda ang boses nila kaysa sa iba. Ang iba naman ay mas magaling daw magturo kaysa sa iba. Yung sa palagay niya ay siya ang laging tama. Hindi na siya marunong makinig sa iba. Gusto niya, ang opinion niya, ang yung laging sinusunod. Ang pagiging mayabang at pagkakaroon ng saloobin na mas magaling kaysa iba ay sumisira po sa ating relasyon sa ibang tao. Amen po? Kaya nga itinuro sa atin ng Panginoong Hesus na unahin ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Ang sabi niya ay kung sino man sa inyo na nais maging dakila,
ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao, ang Panginoong Hesus po, ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos nating lahat. Kaya kung tayo ay mayabang o palalo, ay hindi po tayo makakapaglingkod sa iba. Bakit hindi natin dapat isipin ang ating sarili ng hinggit sa nararapat? Ang dahilan ay ang bawat mabuting bagay na mayroon tayo, kabila na nga po yung mga kaloob, kasanayan, yung mga talento, yung mayroon tayo ay kaloob po yan mula sa Diyos. Ibinigay niya ito sa atin ng Diyos, kaya hindi natin dapat angkinin ang anumang karangalan para dito. Hindi natin dapat ipagmalaki ang ating sarili o ang mga kaloob na meron tayo, yung mga talento. At hindi natin dapat masyadong isipin o pagmalaki ang ating sarili. Sabi nga po, ang bawat espiritual na kaloob na taglay natin ay mula sa Diyos. At bawat espiritual na taglay natin ay mula sa biyaya ng Diyos. Ang mga kaloob na binibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay dapat po gamitin natin para sa kapakinabangan ng iglesia. May gawain ang Diyos para sa bawat isa sa atin, nagugulin natin sa ating buhay sa paglilingkod sa kanyang iglesia. Kaya nga po ang mataas na pagtingin natin sa ating sarili, ito po ay hahadlang lamang sa mga nais gawin ng Diyos sa pamamagitan natin. Kaya pagdating po dito sa pangatlo, ang sabi dito, tayo ay ibinilang sa iisang katawan ng Panginoong Hesus, ang iglesia. Sabi po dito sa Romans 12:4, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Malinaw po na sinasabi dito ni Paul kung saan ang mga member ng church ay may iba't ibang tungkulin para sa kapakinabangan ng bawat isa. Sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos at ng biyaya niya, tayo po ay nagkakaisa bilang bayan ng Diyos, nagkakaisa bilang isang katawan kay Jesus, at ibinabahagi tayo sa iisang katawan sa iglesia. At kahit nga po magkakaiba tayo, may iba't ibang talento, iba-iba ang katayuan sa buhay, may mahirap, may mayaman, bata, matanda, ay pinag-isa po tayo ng Diyos sapagkat alam ng Diyos na ang bawat bahagi ng iglesia ang kailangan natin upang tayo ay mabago. Kung natatandaan niyo po ay pinag-aralan na natin po yung koinonia. Ano po yung ibig sabihin ng koinonia? Fellowship. Ito po yung Greek word ng fellowship. At saan po nagaganap ang fellowship? O, di ba sa iglesia? Kaya kailangan po, nasa iglesia tayo. Kailangan po upang tayo din ay mabago. Kaya wag po tayong magmalaki dahil may babala po si Paul sa mga nagmamalaki, sa mga nagmamataas. Sabi niya sa Romans 11:17-24, ito yung mga babala sa mga nagmamalaki. Sabi po dito, kung pinutol ang ilang sanga ng punong olibo at ikaw na sanga ng olibong ligaw, ang idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito, huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maidugtong. Totoo yan. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya sa Diyos. At ikaw naman ay idinugtong dahil sumampalataya ka sa Kanya. Kaya't huwag kang magmalaki, sa halip ay matakot ka. Sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya?
Dito'y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, subalit mabuti siya sa inyo. Kung ano raw, kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo may puputulin din. Ang mga Hudyo'y idudugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya, sapagkat kayang gawin yun ng Diyos. Kung ikaw na sangang galing sa olibong ligaw ay naidugtong sa tunay na olibo, kahit na salungat ang ganoon sa takbo ng kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga tunay na sanga nito. Amen po. Ganda ng nito, ang gandang mga talatang, ang babalato ni Paul. Ito po yung babala ni Paul sa iglesia sa Roma na nagmamalaki, mga nagmamayabang. Sabi niya, kung pinutol ang ilang sanga ng punong olibo, ito po yung mga Hudyo, yung sanga ng punong olibo, yung mga original kung tinatawag. Ito po yung mga Hudyo. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya sa Diyos. Sino yung pinuputol at inaalis ng Diyos? Sila yung mga hindi sumasampalataya. Pero bago yun, sinabi niya, alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Hindi po tayo kailangan ng iglesia. Hindi po tayo kailangan ng iglesia. Kundi ano? Kundi tayo ang nangangailangan ng iglesia. Hindi tayo mabubuhay ng hiwalay sa iglesia, katulad ng isda na hindi mabubuhay na hiwalay sa tubig. Amen po? Ganun din po tayo mga kapatid. Hindi tayo lalago, hindi tayo uunlad, hindi tayo mababago kung hiwalay tayo sa iglesia. Pagkatapos sinabi ni Paul, at ikaw naman, tinutukoy niya dito yung mga hintil. Tayo po yun, mga hintil. Dahil sa iyong pananampalataya, ay idinugtong ka, ibinahagi ka, kaya't huwag kang magmalaki. Huwag kang magmayabang, sa halip ay matakot ka. Bakit po? Kasi yung mga likas na sanga, yung mga Hudyo, ay hindi pinanghinayangan ng Diyos na putulin sa kanilang katigasan ng ulo at hindi pananampalataya, ay lalo na po tayo na hindi likas na sanga o mga hintil. Idinugtong lang po tayo. Kaya dito ay makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Sabi nga po, mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, subalit mabuti siya kung mananatili tayo sa Kanyang kabutihan. At sabi pa dito na, kung ikaw na sangang galing sa olibong ligaw ay naidugtong sa tunay na olibo, kahit na salungat ang ganoon sa takbo ng kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga tunay na sanga nito. Kaya't kung sila'y sasampalataya sa Diyos. Kaya nga po kalimutan na natin na pagtuturo na basta naging Kristiyano ka ay okay na. Na basta bahagi ka na ng iglesia ay ligtas ka na. Na basta dumadalo ka sa pag-aral ng linggo ay sapat na. Hindi po. Hindi po mabagbago tayo ng Diyos. Puputulid din tayo ng Diyos sapagkat yung kaligtasan ay pintuan lamang ng mga ginagawa at pagbabago ng Diyos para sa walang hanggan. Kaya may mababala po, kaya kailangan pag-ingatan natin at pahalagahan yung mga pribilehiyong pinagkaloob sa atin ng Diyos. At dito nga po sa Munting Lagom, sinasabi po dito, huwag pahalagahan ang sarili ng higit sa nararapat. Ilapat ang pag-iisip sa tunay na katatayuan ayon sa pananampalatayang mayroon. Hanapin ang bahagi at tungkulin sa iglesia o ang katawan ng Panginoong Hesus at gumanap ayon doon. Gamitin ang kaloob na mayroon at igalang naman ang kaloob na ang iba ay mayroon din. At ang pangalawa po,
Pangalawa, kung ano mga ba ang mga pagbabagong inaasahan sa isang nakakilala na sa habag at biyaya ng Diyos. Sabi po dito, makibahagi at makilahok sa iglesia ng tama. Ito yung tamang pakikibahagi at pakikilahok natin sa iglesia. Sabi po dito sa Romans 12:4-15, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakanggawa ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagan ninyo ang iba pang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwaging maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umusig sa inyo, idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Papaliwanag po natin maya-maya po yan. Ito po yung sinasabi ni Paul na makilahok, makibahagi ng tama sa iglesia. Kung ating nakikita ang ating mga sarili, katulad ng pagkakita sa atin nga ng Panginoon, hindi tayo mangingiming makibahagi at makipagtulungan sa mga kapatid at mga kapwa sa iglesia. Ang hindi paglahok ay dahil sa nakikita ng Kristiyano ang sarili na higit na mataas kaysa iba o kaya ay higit na mababa kaysa sa kanila. Sa iglesia, giniba po ng Panginoong Hesus ang ganitong mga pader ng paghihiwalay. Sa tamang pananaw, ang mga Kristiyano ay makapaglilingkod sa Diyos at sa kapwa ng matapat at walang pagmamalaki o pang-aaba kaysa kanila. Ang hindi po paglahok sa iglesia ay dahil higit nga po ang pagkilala niya sa sarili. At yung ganitong mga pag-iisip ay ginigiba po ng Diyos sa loob ng iglesia. At sa tamang pananaw nga po, ang mga Kristiyano ay makakapaglingkod sa Diyos at sa kapwa nang walang pagmamalaki o pang-aaba sa sarili. Huwag po nating isipin na dumadalo tayo ay nababago na tayo. Nagre-relihiyon lang po tayo pagka ganun ang pag-iisip natin. Dadalo lang tayo pag linggo, makikinig, at pagkatapos ay uuwi na. Sinasayang lang po natin ang panahon. Makilahok po tayo sa ibang mga gawain, makibahagi tayo sa iglesia. Gawin natin ang nararapat kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. So ano nga po ang dapat isaalang-alang? Ano ang dapat isaalang-alang sa pakikibahagi natin sa iglesia? Una po, ang bawat kabilang sa iglesia ay kabahagi ng iba pang mga mananampalataya dito. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob upang gamitin ito sa iglesia ayon sa sukat ng pananampalataya. At pangatlo, maging tunay at walang pagkukunwari na pagmamahal sa iglesia. Pang-apat, makiisa at makidama sa iglesia. So tingnan po natin yung una, kabahagi ng iisang katawan. Sabi po dito, sa verse 5, gayon din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Sabi po dito, tayo ay nabubuo sa iisang katawan at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa.
Ang example dito po ay ang ating katawan. Ang ating katawan ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Mga kamay, paa, mata, puso, marami pang iba. Marami pang organ ng ating katawan. At ang bawat isa sa mga bahagi ito ay gumaganap ng isang partikular na tungkulin sa ating katawan, di po ba? Ang ilan ay mas mahalaga kaysa sa iba sa pagpapanatili ng buhay. Ngunit, lahat ng mga ito ay nakakatulong sa pagkakaroon natin ng malusog at gumaganang katawan. Kung ang isang bahagi ay kulang na hindi nagagawa ang dapat nitong gawin, ay naapektuhan nito ang buong katawan. Kaya nga po hindi dapat sabihin ng kamay na hindi siya bahagi ng katawan. Hindi pwedeng sabihin ng paa na hindi siya bahagi ng katawan. Hindi po makakagawa ng tama ang katawan kung wala siyang kamay, di po ba? Ibig sabihin, kung kulang ng parte ang katawan, ay hindi po normal na makakagawa siya ng tama. Ang bawat isa po ay nag-aambag sa paglago ng bawat isa kung ginagawa lang ng tama ang kanyang tungkulin. Ganon din po, kung gumagawa tayo ng tama ayon sa ating tungkulin o kaloob, ay mabilis pong lumago ang iglesia. Kaya hindi po dapat na ihiwalay ang sarili sa bawat kabahagi nito, sapagkat ang iglesia ay pamilya, di po ba? At sa pamilya, laging merong hindi pagkakaunawaan. Pero ang mahalaga ay natututo tayong magpatawaran, magpatawad, magpaturo. Di po ba? Nababago po tayo. Ang iglesia po ay kasangkapan ng Diyos para baguhin ang bawat bahagi ng iglesia. Ang mga kapatid nating bumitaw o umalis sa iglesia ay totoong hindi po sila nakilahok at nakibahagi sa iglesia. Iba ang kanilang motibo. Kaya po ganun. Madali silang bumitaw. Madaling magtampo sapagkat higit ang pagtingin nila sa sarili. Amen po. At ang pangalawa, yung kabahaging pinagkalooban. Sabi po dito sa verse 6, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Tumanggap po tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. At ano nga po ang dapat natin gawin sa mga kaloob na yan? Gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kaya po kung ang lahat ay may kaloob at dapat gamitin, ay wala pong dahilan. Wala pong dahilan upang hindi tayo maglingkod sa Panginoon at sa ating kapwa. Bakit hindi natin nagagamit ng iba ang mga kaloob? Bakit hindi nagagamit ng iba ang mga kaloob? Dahil higit ang pagtingin nila sa sarili. Ito po ang pinagmumulan ng lahat. Yung mataas ang pagtingin sa sarili. Kailangan nating hanapin o malaman kung ano ang mga kaloob na ito at gamitin para sa Panginoon. Sabi nga po diyan, kung ang kaloob mo ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, ay magpahayag tayo ayon sa sukat na ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Kung pagtuturo, magturo tayo. Kung pagpapalakas ng loob, magpalakas ng loob. Kung pagbibigay ang ating kaloob, magbigay tayo ng buong puso. At kung pamumuno naman, sabi dito, mamuno tayo ng buong sikap. Kung pagkakawanggawa ang ating kaloob, gawin natin ito ng buong galak. Ang ibig pong sabihin ni Paul ay gumawa tayo ayon sa kaloob na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Hindi po pagalingan ito. Hindi po pagalingan sa ministry. Gawin natin ito ayon sa gabay ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu po ang mangunguna at gagabay sa atin para magawa natin ang mga kaloob na ito. Sa ministry po, maliit man o malaki, ang ginagabanan natin, ikaw man ay usher, tagalinis ng
sahig, tagawalis, tagalinis ng CR. Ito po ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Bakit po? Dahil ang ginagawa ng bawat isa ay para sa Panginoon. Dito nga po sa church, halos lahat ay sina pastor at ate Son na lang ang gumagawa. Pagdating natin dito, uupo na lang tayo, okay na, areglado na lahat. At pagkatapos, uuwi na. Kaya nga po ang tanong, nagagampanan ba natin ang ating mga ministry? Nagagampanan pa po natin? Dapat po, magampanan natin ang lahat ng mga ito. At sabi po pa po dito sa pangatlo, yung nagmamahal sa iglesia, sabi po dito sa verse 9, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakiibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ano raw po ang katangian ng pag-ibig na dapat taglayin sa simbahan? Tunay. Isang tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na tulad ng sa Diyos na nagmamahal. Ano man ang mga pangyayari, pag-ibig na nagpapasyang patuloy itong magmahal. Pag-ibig na walang pagkukunwari, sabi po dito. At dinadaig ang masama ng mabuti. Kapag po tayo ay kumakapit na mahigpit sa Diyos, ginagawa niya ang kanyang katwiran sa atin. Kapag tayo ay kumapit sa mabuti, kapag iniibig natin ang Diyos at nananatili sa Kanya, ay maaari tayong magtiwala na binabago niya tayo. Itinuturo sa atin ang Kanyang mabuti at perpektong kalooban. At ginagawa ang lahat ng bagay sa ating buhay para sa ating kabutihan. At ang sabi pa ay magmahalan tayo bilang magkakapatid at pahalagan ng iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Utos po yan sa atin ng Panginoon Yesus. Sabi nga po sa John 13:34, sabi ng Panginoon Yesus, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Hindi po ba yan sabi ng Panginoon Yesus? Magkaroon tayo ng paggalang sa isa't isa. Bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo, tayo ay tinawag upang magmahalan, magdamayan, magpalakasan, magtulungan bilang isang pamilya. At maging masigasig sa ating paglilingkod. Sabi po diyan, huwag maging tamad. Ayan po ang paalala sa atin ni Paul. Huwag nating ipagpapalit ang araw ng linggo sa ating mga trabaho, sa ating mga pamamasyal, sa mga paglalaba. Patuloy tayong dumalo sa mga gawain katulad ng online Bible study na kahit nasa bahay na tayo ay hindi pa tayo nakakalahok. Katwiran, mahina ang signal, walang load. Ano pa po ang silbi ng mga cellphone kung walang load? Di po ba? Maging masigasig po tayo na makibahagi sa pagtupad sa tawag ng Diyos para sa ating buhay. Dapat nakasentro ang buhay natin sa Panginoong Hesus. Magkaroon tayo ng kagalakan sa pag-asa na mayroon tayo kay Kristo. Ano yung pag-asang yun? Yung pag-asa, yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Yun ang ating dakilang pag-asa, yun ang ating inaantay. Sa kabila ng mga problema, kahirapan na ating kinakaharap, ang ating pag-asa sa Panginoon ang nagpapalakas sa atin. Dapat din tayo magtiyaga sa mga pagsubok dahil alam natin ang biyaya ng Diyos ang tutulong sa atin. Kahit anong dapat gawin? Manalangin. Sabi diyan, manalangin. Ang panalangin ay dapat maging mahalagang bahagi ng ating buhay dahil pinalalalim nito ang ating relasyon sa Diyos at iniaayon ang ating mga puso sa Kanya. At pang-apat, sabi dito, yung nagmamalasakit sa iglesia. Sabi po diyan sa verse 15, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin.
Ito po yung pagmamalasakit sa iglesia. Ito po ay tungkol sa kung paano dapat makipag-ugnayan ang mga mananampalataya sa isa't isa. Ang tunay na Kristiyanong pag-ibig ay nangangahulugan ng pakikiramay sa emosyon, sa karanasan ng iba. Sa halip na maging makasarili, tayo ay dapat na makibahagi sa kagalakan at kalungkutan ng iba. Kapag ang isang tao ay nakaranas sa isang pagpapala o tagumpay, anong dapat natin gawin? Dapat tayong tunay na magdiriwang kasama nila nang walang inggit, walang selos. Minsan kasi pagka pinagpapala ang isang kapatid natin, outside, yung sa labas ng ating nagagalak tayo. Pero sa loob naiinggit tayo. Di po ba? At kapag ang isang tao ay nagdadalamhati, dapat makibahagi tayo sa kanilang kalungkutan at ipanalangin sila. Dapat ay lagi tayong kasama nila sa panahon ng kaginhawahan at kabiguan. Noon po kasi sa kulturang Romano, madalas na sinusukat ng mga tao ang mga ugnayan ayon po sa katayuan sa lipunan. Ibig sabihin, ang mayayaman ay nagdiriwang kasama ang kanilang mga kauri, ang kapwa nila mayayaman, habang ang mga mahihirap ay nagdurusa ng mag-isa. Kaya't winasak po ng mga turo ni Pablo ang mga hadlang na yon, na nananawagan sa mga mananampalataya na magsaya at magdalamhati ng sama-sama, anuman ang antas sa lipunan. Ang sama-samang pagsasaya at pagdadalamhati ay nagpapaalala po sa atin na ang lahat ng mga mananampalataya ay pantay-pantay kay Kristo. Mayaman man o mahirap, bata man o matanda, malakas o mahina. Kaya nga po sabi sa verse 16, magkaisa kayo ng saloobin. Mamuhay tayo na may pagkakaisa. Hindi po ibig sabihin nito na ang lahat ay kailangang magkakapareho ng pag-iisip. Nangangahulugan po ito na ang mga mananampalataya ay dapat tratuhin ang isa't isa ng may pagmamahal. Huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha, sabi dito. Hindi dapat hamakin ng iba dahil sa kayamanan, dahil sa katayuan sa buhay, dahil sa antas ng pinag-aralan. Sa halip, dapat lagi tayong mapagkumbaba at handang gumugol ng oras na kasama sila. Yung di natin ikinahihiya sila. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong, sabi pa rito. Huwag maging palalo. Huwag nating isipin na tayo ay mas magaling kaysa sa iba. Sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya na tanggihan ang pagmamataas at yakapin ang kapakumbabaan. Nakikilala na ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa harap ng Diyos. Amen. So ano nga po ang dapat, summarize natin, ano po ang dapat na gawin sa pakikibahagi sa iglesia? Sabi po dito, magmahalan ng tunay bilang magkakapatid at pahalagan ng iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa atin. Pangalawa, kasuklaman ang masama at pakaibigin ang mabuti. Pangatlo, magpakasipag at huwag maging tamad. Maglingkod sa Panginoon ng buong puso, magalak sa pag-asa, magtiyaga sa kapighatian, palaging manalangin, tulungan ang nangangailangan, idalangin ang mga umuusig sa halip na sumpain, makigalak sa nagagalak at makitangis sa nananangis, makipag-isa ng saloobin, huwag magyabang o magmarunong, sa halip ay makisama sa mga dukha. So, pangatlo po, ano ba ang mga pagbabagong inaasahan sa isang nakakilala na sa habag at biyaya ng Diyos? Sabi po dito, makipagkapwa at makipamayan ng tama.
bilang mga taong nakipag-isa na sa Panginoong Hesus, tayo ay mga bagong nilalang na kaya na nating mamuhay para sa Diyos. Kung kaya iniaatas ng Apostol Pablo ang mga bagay na kung tutusin ay napakahirap gawin. Ito po yung mga napakahirap gawin. Huwag gantihan ng masama ang masama. Huwag maghiganti. Mahalin ang kaaway at gumawa ng mabuti. Madali po ba yon? Madali po ba mga bagay na yon? Mahirap po. Dahil sa sanay tayong mamuhay para sa sarili lamang. Ngunit ngayon, tayo ay mga ilaw at asin sa sanlibutan. Iniligay tayo exactly ng Diyos kung nasaan tayo naroon upang maging tagapaglarawan niya. Maging mabuting halimbawa tayo at mamuhay ng payapa. Sabi po dito sa Romans 12:17-21, huwag ninyong, umpisa natin sa 14. Dalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin niyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmamayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipagpalagay na kayo napakaruno. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa, kasama ng sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo yon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. So ano po ang mga dapat gawin? Sabi dito, mamuhay ng marangal at mapayapa. Pangalawa, huwag maghiganti, sa halip ay ipaubaya sa Diyos. Pangatlo, mahalin at gawan ng mabuti ang kaaway. At pang-apat, labanan ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ang sinabing ito ni Pablo ay nagbibigay ng mahalagang alituntunin para sa pamumuhay at pag-uugaling Kristiyano na kung tutuusin po ay napakahirap gawin, di po ba? Napakahirap gawin. Tinatalakay nito ang isyu ng pagtugon sa kasamaan at pag-uusig na may katwiran at pagmamahal sa halip na paghingi ng kabayaran o paghihiganti. Sumulat siya sa mga Kristiyano sa Roma para mamuhay sila ayon sa turo ni Kristo. Sabi nga po dito sa verse 17, huwag niyong gantihan ang masama ng masama. Huwag gumanti ng masama sa masama. Ito ay sumasalamin sa turo ng Panginoon Hesus sa sermon sa bundok. Sabi na kung saan sinabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makialam sa masama. Kundi sino mang sumampal sa iyo sa iyong kanang pisngi, anong gagawin? Iharap mo rin sa kanya ang kabila. Kadalasan kasi pag ang tao ay ginawa ng masama, ang tinutugon ay masama rin, di po ba? May mga taong hindi papayag na hindi sila makaganti sa kasamaan ng ginawa sa kanila ng iba. Na halos tayo ay lahat ganyan ang kaisipan, di ba? Lahat ganyan ang ginagawa natin. Sabi nga ngipin sa ngipin, mata sa mata. Lintik lang ang walang ganti. Yan ang madalas sabihin, di ba? Gusto natin makapaghiganti. Halimbawa lang sa sasakyan, di ba brother boy, kinat ka lang. Anong magagawa mo? Di po ba? Nag-iiba bigla yung ano natin eh. Nawawala yung pagka-Kristiyano natin minsan pagka ganun eh. Di po ba? Gusto natin makaganti. Kaya ang sabi sa verse 19 ay, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo yun sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti.
Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Hinango po yun ni Apostol Pablo sa Deuteronomy. Sa Diyos po nakaukol ang paghihiganti. Siya ang may karapatan. Sa halip na gumanti tayo, ay matuto tayong magpakumbaba, magpatawad, magtiis, at sumunod sa kalooban ng Diyos. Magtiwala tayo sa katarungan ng Diyos dahil siya naman po ang hahatol sa lahat ng ating mga ginawa. Siya ang Panginoon po ang hahatol sa mga ginagawa natin. Siya ang may karapatan, sa halip na gumanti tayo ay magtiwala nga po tayo sa katarungan ng Diyos. So ano po ang dapat gawin sa mga kaaway natin? Sinasabi dito, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng baga sa kanyang ulo. Ayan po, sabi dito. Sa halip na maghiganti ang mga Kristiyano ay tinuturuan na magpakita ng kabaitan at habag. Siyempre nga po, magtataka ang ating kaaway kung bakit tayo mabait sa kanya. Kung bakit binibigyan pa natin sila ng ulam, hinatiran pa sa kabilang bahay ng ulam. Kung bakit iniimbita pa natin sila pagka birthday ng anak mo, iniimbita mo pa. Siyempre magtataka siya. Kaya nga sabi dito yung may maganda yung sinabi dito eh. Magtataka po siya. Kumbaga sa anong mapapahiya siya eh. Kung bakit ginagawa ito ng isang kaaway. Magtatanong siya, ano bang meron kayo? Ba't ganun pa rin kayo kabait kahit inaway ko na kayo? Di po ba? Magtataka po siya. Kaya ang gawain ito ng pagmamahal sa kaaway ay isang pagpapakita ng kapangyarihang magbago ng biyaya. Kung nagpapakita tayo ng kabutihan, ito ay maaaring humantong sa pagkakasundo, di po ba? Siyempre, maiisip niya. Maiisip niya yung mga ginawa niya at mabait ka pa rin sa kanya. Mag-iisip siya para makipagkasundo. At panghuli sa talatang 21, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Hindi po dapat hayaan ng mga Kristiyano na madaig sila ng kasamaan. Sa halip ay dapat nilang daigin ang kasamaan ng kabutihan. Kung tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mayroon po tayong malaking pagkakataon na madaig ang kasamaan sa pamamagitan ng patuloy ng paggawa ng kabutihang katulad na kay Kristo. At dito nga po sa ating paglagom, ang pagbabago ng isip at pamumuhay ay tugon ng tamang pagkilala sa biyaya at habag ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kasama nito ang tamang pagkilala sa tunay na katayuan ng sarili sa kung ano at sino tayo sa harapan ng Diyos. Ang pagbabago ay hindi madali. Ito ay nangangailangan ng pagpapakumbaba, totoong pagpapasakop at pagpapasya. Ito ay pagpapasyang magpaalagad, magpaturo at handang gawin ang nararapat kahit na kung minsan ay masasaktan. Tiyak ang layunin at sapat ang mga pamamaraan ng Diyos upang mabago ang isang tunay na nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Makibahagi at makilahok tayo sa ginagawa ng Diyos sa Iglesia na kung saan sa pamamagitan nito tayo ay kanyang binabago tungo sa wangis ng Panginoong Hesus. Ang pagbabago po ay isang proseso, isang mahabang proseso. At ang pagbabago po ay ang dapat nating asamin tungo sa kabanalan. Magandang araw po sa inyo lahat.